Magandang umaga po sa lahat. Makikipagkwentuhan lang po ulit. Tungkol po dun sa pagyayaya kong magsimba sa asawa ko. Ngayon sasama ko na siya. Kasi dumating kami sa panahon na hindi na ako kumibo. Hindi na ako nangulit. Kasi napapansin ko rin na nararamdaman ko sumasama talaga ang loob ko kapag nagyayaya ako sa kanya na magsimba kami. Kasi dumadating naman siya dito Sabado ng gabi, minsan Linggo ng umaga. Pinababayaan ko muna siyang matulog para pagdating ng hapon makasimba kami ng sabay. Gusto ko siyang isinasama kasi madalang kami magsimba ng magkasama at madalang din siya makauwi. Kasi gusto ko yung mga bagay na natututunan ko saka yung mga paliwanag sa mga salita ng Diyos, maintindihan niya, malaman niya kung paano pahalagahan. Kasi bilang asawa, minsan siguro nakukulitan na siya sa akin sa pangangaral ko. Ayaw na siguro pumasok sa utak niya yung mga sinasabi ko. Kaya tumatahimik na lang ako. Mas gusto ko na yung mga na binabasa ko, nababasa niya. Yung napapakinggan ko, napapakinggan niya din. Para sabay kaming mag-grow. Sabay kaming yung mapupuntahan. Alam niyo po kasi minsan dumarating sa akin yung pag-aalala. Dati kasi nananalangin kaming magkaroon ng ganito, mga bagay na imposible sa amin, naging posible nung sinagot ng Diyos ang mga panalangin namin. Sinagot ng Diyos yung mga kahilingan namin para sa araw-araw namin pamumuhay, para sa habang tumatanda kami, meron kaming mapupuntahan paghina namin, lalo na yung asawa ko kapag hindi na niya kaya magtrabaho, meron na siyang bahay at stable na magiging income dahil sa mga pagsusumikap niya. Pero nung dumating yung mga regalo na yon sa amin ng sabay-sabay, nakikita ko na parang oo, nagdadasal siya, hindi ko naman mayaalis yun. Pero kung minsan kailangan din natin makinig ng kanyang mga salita, ng salita ng Diyos, ng kanyang mga mabuting balita. Dahil kung minsan ang pisikal nating katawan napapagod, nangihina rin ang natin spiritual dahil hindi natin napapakain ng salita ng Diyos. Nandun yung pag-aalala ko na pagkatapos natin makakuha ng mga bagay na hiniling natin, nakakalimutan o nahuhuli ang pagpapasalamat natin. Yung lagi kong pinagdadasal yun na maano sa isip ng asawa ko na hindi natatapos doon yung mga bagay na hiniling namin. Kapag natanggap, tapos na ang obligasyon mo bilang anak niya. Lagi po tayong magpapasalamat sa araw-araw na ginawa niya para sa atin, sa araw-araw na pagkakaloob ng mga bagay na kailangan natin. Hindi mahirap kung tutusin, mag-thank you ka sa umaga, mag-thank you ka bago ka matulog. Hindi mahirap yun. Ginagawa lang komplikado ng iba. Kasi
Hindi ko alam kung anong ano nila yun lang nakakalungkot kadalasan. Kaya inaano ko na, pinagdadasal ko lagi na gamitin ni Lord yung boses ko para pakinggan ako. Gamitin ni Lord yung mga ginagawa ko, ang malasakit ko, ang pagmamahal ko sa kanila. Gamitin niya para gawin din yung mga bagay na ikasisiya ng Diyos. Kasi alam nyo, isang pitik lang ni Lord sa mga regalo niya, mawawalang lahat yan. Huwag natin susubukan ng Diyos dahil hindi natin siya kaya kahit kailan. Makapangyarihan siya sa lahat. Siya ang may lalang ng lahat ng mundo, ng tao. Siya ang may lalang. Kaya hindi natin dapat siya sinusubukan na baliwalain. Lagi tayong magpapakumbaba. Lagi tayong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Lagi tayong magpapasalamat sa Kanya. Kasi magkamali lang tayo. Yung mga hiniling natin, yung mga bagay na ibinigay niya na sa atin, pwede niyan bawiin. Ang gawin lang po natin, kung hindi po natin alam pa paano manalangin, pumikit lang po tayo. Lahat ng mga nangyari sa iyo sa buong araw na masaya, sabihin mo sa Kanya. Isama mo siya. Isama mo siya kung paano ka naging masaya sa araw na to. Kapag nagdamdam ka, sabihin mo sa Kanya. Isama mo siya. Dahil kaibigan mo rin siya. At kapag punong-puno ka ng kaluwalhatian sa puso mo, magaan ang pakiramdam mo, isama mo rin siya. Kasi siya yung kasama mo nung nalulungkot ka. Lagi yan nasa puso natin, si Jesus. Pwede natin siya kausapin. Kapag masaya tayo, Lord, ang saya-saya ko. Purihin ka, Panginoong Jesus. Dapat, lagi natin siyang pinupuri. Itatanggap tayo. Umikit ka lang. Lord, napakabuti mo. Napakabuti ng mga ginagawa mo. Maraming salamat sa mga regalo mo. Saglit lang yan, hindi isang minuto. Segundo lang. Matutuwa ang Diyos sa atin. Kapag lagi tayo nagpapasailalim sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang paghahari sa ating puso, paghahari sa ating buhay. Magandang umaga.